ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko na po tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga namumuno sa ating bansa ng kaliwanagan ng kanilang isipan, ng konsensya. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taon pong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagbagsak ng tao sa kasamaan ng kaini ng lalaki at babae, ang bunga ng punong ipinagbabawal sa kanila ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon.
Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng niyang pagliligtas, ibalik mo ako at gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na kung paanong pumasok sa mundo ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok din sa mundo ang buhay dahil sa pagsunod ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at ipinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman,
Marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y naggutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian, ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa mga sakripisyo nyo. Gayon din, salamat sa mga nagpapakatinong alagad ng batas. Police, sundalo, Navy. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mayroon pong kasabihan sa Ingles or expression, experience is the best teacher. Ang karanasan daw po natin, ang karanasan ng iba na nalalaman natin, ang pinakamagaling na tagapagturo natin. Kaya't kung
hindi tayo matututo sa ating mga karanasan, marami tayong mamimiss na mahalagang bagay sa buhay. Mamimiss natin ang mga sikreto ng tagumpay. Mamimiss din natin ang mga kasalanan na dapat ay iniiwasan. Ang mga kamalian na dapat ay hindi na inuulit pang mga karanasan. Kaya napakahalaga na ang mga karanasan ng tagumpay o kaya pagkabigo ay ating pinagninilayan. Pinagninilayan ha? Pinag-iisipan, inaanalisa, pinagdadasalan. Kasi sabi nga po ng isang philosopher, John Dewey, we don't learn from experience. We don't necessarily learn from experience. We learn from reflecting on our experiences. Kung hindi natin pagninilayan ang bawat karanasan, lilipas lang yan. Dapat intentional nating pag-aralan, pag-usapan, pagdasalan, pagnilayan. At yan po ang gagawin natin sa mga pagbasa na ating napakinggan. Lalong-lalo na sa topic na temptation, tukso. Dahil napakahalaga nito. Lahat tayo tinutukso. Ito ay common, universal, and unavoidable experience which can either make us or break us depending on our response. Kaya napakahalaga na ito'y pagnilayan para meron tayong matutunan. Unahin na po natin yung unang pagbasa sapagkat dito'y narinig natin kung paanong sumablay si Eva at si Adan. Kung paanong sila'y nagpatukso sa dyablo. Ano yung pagkakamali nila na dapat nating pagnilayan para hindi na natin maulit-ulit yan? Maganda pong matuto tayo sa ating mga sariling karanasan. Pero mas maganda kung matututo na agad tayo sa karanasan, lalong-lalo na sa pagkakamali ng iba. Makakasave tayo ng oras, ng enerhiya, ng lakas, maging ng pera. At maiiwasan pa nating masaktan o mapahamak. Sabi nga po ni Albert Einstein daw, you don't need to touch a hot pot just to know it's hot. Kailangan mo lang maisip, mapagnilayan. Minsan may napaso na sa hot pot na yan nang hawakan yan para hindi mo nahawakan. Yun lang. So pag-usapan natin, paano napasok si Eva at si Adan ng tukso ng kasalanan? Ba't Adan? Alam mo na. Narinig natin sa ating unang pagbasa. Dapat alam na natin ito. Anong ginawa ni Eva at ni Adan? Nakipag-uusap sa dyablo. In-entertain yung tukso. Dapat alam na natin ito. Na kapag ine-entertain natin ang tukso ng dyablo, nakikipag-usap tayo sa kanya, maloloko at maloloko tayo. Sapagkat siguradong kukumbinsihin niya tayo, konti lang naman. Minsan lang. Hindi ka naman mahuli. Besides, marami nang gumagawa na yan. Hindi nakasalanan. Ako, hindi nakasalanan yan. Magiging practical na lang yan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Naku! Simple lang yung kasalanan yan. Something like that. Hanggang sa magkasala na tayo. Alam naman natin pare-pareho na manloloko ang diablo. Yung pangit, pinagaganda niya. Yung maganda, pinapapangit niya. Sabi nga natin walang manloloko kung walang magpapaloko. Bakit tayo nagpapaloko? Father, hindi Come on. Father, hindi. Alam ko kung ano yung lugar ko. Medyo nakikipaglaro sa tukso, pero kontrolado ko yung sarili ko. Yun tayo baka po hindi nyo alam. Yan din ang dating katuwiran ng mga nagsasuffer ngayon sa kanilang kasalanan. Hindi naisip dati ng adik ngayon,
Magpapaka-addict ako. Sisirain ko ang buhay ko sa droga. Magnanakaw ako para lamang sa droga. Gusto kong makulong. Gusto kong magkasakit. Gusto kong maghirap dahil sa bisyo. Walang ganon. Walang nag-isip ng ganon. Hanggang sa magkaganon. Walang sumira ng kanyang pamilya ngayon. Walang nahiwalay sa kanyang asawa ngayon. Ang nag-isip noon, sisirain ko ang pamilya ko. Hindi niya naisip yon. Ang naisip lang niya, makikaibigan lang naman ako. Kaya ano ang sabi sa atin ni San Pablo? Sa Ephesians 4:27, do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Do not give the devil a foothold. Huwag mong padadamahin. Sasamantalahin niya yon. Pagsisihan mo yon. Tingnan po ninyo ang ginawa. Nandito na tayo sa ating ebanghelyo. Yung ginawa ni Kristo, lumayas ka, Satanas. Yung ginawa ni Kristo, nasusulat. Wala nang ibang pakikipag-usap pa? Isang sagot lang? Tama na. Hanggang sa pinalayas na nga niya. Mai-imagine mo yung diablo. Gusto pang makipag-usap. Shut up! Sabi ni Kristo. Doon naman ito. Now this should encourage us, motivate us. This should not intimidate us. Baka isipin natin, ang galing-galing naman ni Jesus. Ay, sa bagay, Diyos siya. Hindi ko kaya yun. Wag ganon. Kaya nga po, nagpatukso dito si Kristo eh. Isa sa mga dahilan para makarelate tayo eh. Para sabihin sa atin, kung nakaya niya, kaya din natin. Tandaan natin, hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos dito. Taong-tao siyang tinukso. And not just that, taong-tao na nga nagpatukso sa diablo, masyado pang nagpadihado. 40 days, 40 nights, hindi kumakain. Tom Jones sa Tom Jones na yan. Baka po pwedeng applicable sa kanya yung ginagawa nating biro lang kapag Tom Jones at gutom na tayo, kinakain na ng large intestine niya, yung small intestine niya. Totoo daw yun. I mean, hindi literal na ganon. Kapag tayo gutom na gutom, matagal nang hindi kumakain, kaya tayo pumapayat, kinakain ng katawan natin ang katawan natin. Kasi our body has to survive. Naghahanap yan ng nutrients. So kung saan-saan humahanap yan, kinakain ng katawan natin, yung katawan natin. Kaya nauubos tayo, pumapayat tayo eh. Ganon ang dinanas ng Panginoon. At hinayaan niya yon in order to motivate us, to encourage us, na kung nakaya niya, kaya din natin. Basta, susundin lang natin siya. Yung halimbawa na kanyang pinakita. Always say no. Consistently say no. Hindi. Hindi tama yan sa demonyo. Lagi tayong tatanggi. Lagi tayong tatanggi. Alam po ninyo, ang tukso, hindi ito isang pangyayari lang. Proseso ito. Hindi yung kapag nagkasala tayo ngayon, nangalunya ka na ngayon, nagnakaw ka na ngayon, naggalit, nakasakit ka na ngayon, na-depress ka na ngayon, bumigay ka na ngayon, nagpatiwakal ka na ngayon, nagkasala ka, hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon. Culmination na lang yung ngayon ng marami ng mga tukso na hindi mo pinagtagumpayan. Hindi mo sinabi sa demonyo, hindi ako maniniwala sa'yo. Sa marami ng tuksong nilatag niya na konektado sa pagkakasala mo ngayon. Matagal ka nang nagtatanim ng galit sa puso mo. Matagal ka nang nag-entertain ng pagpapakamatay. Matagal mo nang ine-entertain yung sinasabi ng demonyo sa'yo, you are not good enough, hindi ka katulad ni ganito, hindi ka katulad na ganon. Matagal na niyang pinapakita sa'yo through social media, yung mga taong allegedly
Palagay mo, ang tingin mo masaya, pero hindi naman pala. Pero pinapakita ng diablo sa'yo para inggitin ka. Para ikumpara mo yung sarili mo. Matagal ka nang tumitingin-tingin bago ka ma-addict sa porn. Matagal ka nang naiinggit sa iba bago ka magnakaw ngayon. Matagal ka nang hindi nagse-say no sa demonyo. Culmination na lang yung ngayon. Kaya nga po, hindi tamang sinasabi, hindi ako mangangalo niya. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako magloloko. Hindi tama yon. Kung sa araw-araw, hindi naman natin pinaninindigan yon. Hindi po nagsasanay ang isang sundalo kapag gera na. Hindi nagsasanay ang isang atleta kapag game time na. Hindi nag-aaral ang isang estudyante kapag exam na. Si Kristo'y nagtagumpay sa panunukso ng diablo, hindi after 40 days and 40 nights lang. Hindi. Sapagkat during those 40 days and 40 nights, pinipili na niya ang Diyos, nagdarasal siya, at kapag pinipili mo ang Diyos, siyempre, tumatanggi ka sa diablo. Kaya yung pagtanggi ni Kristo sa diablo, after 40 days and 40 nights of fasting, hindi lang yung puntong yung yun, matagal na siyang tumatanggi sa diablo. Culmination na lang yun. Kaya dapat, ganon. Do not give the devil a chance to work it. Meron nga daw 3 applicants para maging bus driver. Ang tanong lang naman nung nag-interview sa kanila, isa para sa kanilang 3. Kaya nyo bang ilapit yung bus na ipapadrive namin sa inyo if ever matanggap kayo? Nang masyadong malapit. Gaano kalapit? Sa isang matarik na bangin without losing control of it. Aba, nagyabang yung una. Sabi nung una, kayang-kaya. Kayang-kaya ko pong ilapit yung gulong ng bus na ipapadrive nyo sa akin. 1 foot, isang talampakan. Ganun lang ang layo ng gulong sa pinakalabi ng matarik na bangin. Matindi yun. Very risky yun. Nagsalita yung pangalawa, mas mayabang ito. Kinutya pa yung una. Brad, 1 foot, may daga ka, no? Dinadaga ka, no? Ako, yung bus na ipapadrive nyo sa akin, kaya kong i-drive, ilapit yung gulong. 4 inches sa labi ng matarik na bangin. Ay, mas matindi yun. Until, nagsalita yung pangatlo, mawalang galang na po sa inyo, pero kahit di ako matanggap ng trabaho, hindi ko po gagawin yun. Sa totoo lang. Sapagkat napakadelikado, no? Napakadelikado nun po para sa akin, para sa mga makakasama ko sa bus, at para sa pamilyang naghihintay ng ligtas na pag-uwi ko sa bahay. Sino sa tingin ninyo natanggap ng trabaho? Mga kapatid, huwag tayong makipaglaro sa tukso ng diablo. Wow! Hindi ang labanan ay palakasan ni hindi pabanalan Hindi. Kasi si David, bago siya mangalo niya, at bago niya ipapatay, actually, yung asawa ng kalunya niya na si Bathsheba, ang sabi ng Bible patungkol sa kanya, a man after God's own heart. Isipin ninyo, man after God's own heart. Ganon siya kabanal. Ganon siya kalapit sa Diyos. At baka nakakalimutan ninyo, siya itong pumatay kay Goliath sa pamagitan lamang ng tirador, sa tulong ng Diyos. Napakabait nito, napakagaling nito, napakalakas nito. Pero nagkasala ng matindi. Bakit? Kasi naman, paggising niya, nakita niya si Bathsheba. Ang naging reaksyon niya ay hindi ganito. Sorry. Hindi ganun Nung makita niya si Bathsheba, ganda.
Ayos ah. Sino kaya ito? Ganda. May asawa na kaya ito? Ah, pagtatanong ko. Ipatatawag ko. Sisipingan ko. Ayun na. Hanggang sa yung asawa ni Bathsheba, ipaing niya sa gera para mapapatay niya. Ganun ang nangyari. Bakit? In-entertain niya. Nakipaglaro siya. Nakipag-usap siya sa demonyo katulad ni Eva. Huwag natin gagawin yun. Napakadelikado nun. At delikado yun hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao sa buhay natin. Hindi tayo pag-aaksayahan ng panahon ng demonyo kung wala siyang marami at mga malalaking makukuha sa atin. Tandaan natin ang sabi mismo ng Panginoon patungkol sa dyablo sa John 10 verse 10. The thief only comes. Ibig sabihin nun, walang ibang gagawin ng demonyo. Kahit pinasasaya ka niya ngayon, wala siyang ibang pakay sa'yo. John 10 verse 10, only, sabi ni Jesus, only, ito lang, to steal, to destroy, to kill. At hindi lang ikaw ang kanyang nanakawan, hindi lang ikaw ang kanyang sisirain, hindi lang ikaw ang kanyang papatayin. Pati mga tao sa buhay mo, ganun siya. Ganun siya. So wag natin siyang bibigyan ng tsansa. Hindi man tayo maawa sa sarili natin, maawa tayo sa mga taong nagmamahal talaga sa atin. Hindi man matindi yung pagmamahal mo sa kanila, sana i-consider mo man lang, mahal na mahal ka ng asawa mo. Mahal na mahal ka ng anak mo, mahal na mahal ka ng magulang mo. Isipin mo man lang sila, piliin mo man lang sila. Kahit di ng sarili mo. Kaya masakit para sa isang pinagtaksila ng asawa, para sa isang niloko ng anak, winalanghiya ng kapatid. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi ka pinili ng asawa mo Hindi ka pinili ng anak mo. Hindi ka pinili ng kapatid mo. Pinili niya na saktan ka. Yun ang pinili niya. Kasi alam niyo, ang sabi sa Hebrews 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with us. Ibig sabihin lang, ramdam ni Kristo ang hirap ng tinutukso. Kasi nagpatukso rin siya Alam niya hindi lang niya alam dito, alam niya dito. Dinanas niya talaga para sa atin. Kaya naintindihan niyang mahirap ang kalagayan ng tinutukso. Kaya, anong sabi ni San Pablo? Sa 1 Corinthians 10:13, nagbibigay talaga ang Diyos ng pagkakataon para makaiwas ka sa tukso. Merong escape route lagi. Sabi pa sa Bible, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung saan nandun ang pagsuway, mas nandun doon ang biyaya. So, masakit talaga sa Diyos kapag patuloy tayo nagkakasala. Kasi sa kabila ng binibigay niyang daan para makatakas tayo sa tukso ng pagkakasala, sa kabila ng mga binibigay niyang biyaya, pinipili pa rin natin magkasala. Kaya dito mo maintindihan, yung tanong sa'yo ng asawa mo na niloko mo, kailan pa ito? Kailan mo pa ako niloko? Kailan pa? Gusto ko yung date. Gusto ko yung date. Tatanong pa sa'yo kung minsan, ilang beses mo yung ginawa? Saan kayo nagkita? Diba? Itatanong ng magulang sa anak, kailan ka pa hindi na nag-aaral? Kailan mo pa ako niloloko? Kailan mo pa ako hinihinga ng baon pero hindi ka naman pala nag-aaral? Kaya tatanong ng kapatid, sa walang yanyang kapatid, simula nung kailan mo ginasa yung pera ko? Simulang kailan mo sinala yung lupa ko? Simula nung kailan mo hindi mo inipon yung pinapadala ko? Maintindihan mo yun
Kahit na nagsisingkin sa kanila yung sakit, kasi nga, mas napapatunayan nila na sa maraming pagkakataon, hindi mo sila inisip. Naisip mo sila, pero inisip mo pa rin saktan sila. Yan, masakit. Conversely, dito naman natin hahangaan yung asawa mo na maaaring hindi ka nabigyan ng magandang bahay, hindi ka nabibigyan ng alahas, pero faithful sa'yo. Diyan mo pupuri yung anak mo na maaaring hindi ka kasing talino ng ibang anak mo, pero may respeto sa'yo. Hindi ka niloloko. Walang perpektong tao. May mga palsong pag-uugali. Pero ang mahalaga, siya'y nananatiling pinipili ka lagi. Maraming pagkakataon na pwede kang lukuhin ng asawa mo. Hindi lang yung ngayong pagkakataon, ha? Baka ngayon mo lang siya ma-appreciate. Buti pa yung asawa ko faithful. Kapatid, hindi lang yung ngayong pinag-uusapan natin, ha? Maraming pagkakataon, pinili ka niya. Maraming pagkakataon, pinili ka ng anak mo. Nag-aral siya na mabuti. Hindi siya nagpang-influensya sa mga barkada kasi naaawa siya sa iyo. Gusto niya, makapagtapos sa pag-aaral at matulungan ka, appreciate mo yon. Yung mga years na yon, appreciate natin sa Kaya kapag may nagre-renew ng vows, golden anniversary, tapos alam mo yung mag-asawa naging faithful talaga, maiyak eh. Maiyak eh. Bakit? 50 years yun, man. 50 years. 50 years yun. And even before that. O kahit alam mo, siguro yung lalaki nagloko, maiyak ka pa rin, lalong-lalo na para dun sa babae who decided to stay. Come on. Huwag natin kakalimutang pahalagahan ang mga taong yan. Sapagkat sa maraming mga pagkakataon, hindi nila tayo piniling saktan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Amen. Na laging pinipili sa matagal ng panahon na pasayahin kami, maging faithful sa amin, hindi kami saktan. Sana wag silang mapagod. Sana tuloy-tuloy. Malaking bagay, Lord. Pinagdarasal din naman namin yung mga mahal namin sa buhay na paulit-ulit kami sinasaktan. Sana pagmalasakitan naman niya kaming pamilya na nagmamahal sa Kanya. Sana mahalin man lang niya ang sarili niya para sa amin na tunay na nagmamahal sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat saksi mo ang Diyos, kita ng Diyos. Ang pag-isikap mong makasunod sa Kanya, ang pag-isikap mong laging piliin siya, at ang mga tao na sa iyo ay mahalaga, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Isa ka sa masasabihin later on ng well done, good and faithful servant, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa simbahan upang tularan niya si Kristong Panginoon sa paglaban sa tukso at kasamaan. Ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan upang ituring nila ang karahasan at pagtapak sa karapatang pantao ay taliwas sa pagiging tunay na lingkod ng bayan. Ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga naharap sa hirap at pagsubok upang maging kanilang kalasag ang pananalig at pagtitiwala sa mapagmahal na Diyos. Ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating sambayanan upang maiwaksi natin ang pagkakahati at maging daan tayo ng pag-uusap tungo sa pagbubuklod ng lahat. Ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao upang sa pagkamatuwid ng Panginoong Hesus, makibahagi sila sa kanyang tagumpay. Ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan at pakinggan, matutuhan nawa naming tanggihan ang mga alok ng sanlibutan na makapaglalayo sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mag-aalay. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong abad ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ito tinapay na nagdudulot
sa yaman ay kapos. Gawing karapat-dapat muna ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-aray namin sana'y talukdan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y naalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagpapalik. Ang maihahalog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay
sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at talang sa gisag ng aming buhay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal ngayon sa iyong hapag kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal, buhay pag-isip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Ito'y sa'yo galing, kaya't muling upang sa biyaya iyong patibayin, buhay pagmamahal, alak at tinapay,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagkapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaili. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Peace. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus,
in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang
hanggang pasasalamat. At sa'yo ay aming sasabihin, maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa, sa mga tulong na binibigay ninyo, sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass, sa mga binibigay po ninyong tulong through our GCash and bank account. Salamat po sa inyo na mga nagpupunta dito linggo-linggo at kahit na ordinaryong araw. Marami pong salamat sa support na ninyo. Kayo din sa pagsuporta sa ating religious store, sa Three Nelson account, sa mga nag-aalay ng alkansya. Marami pong salamat sa pag-share ninyo ng ating mga live masses tulad nito at recorded reflections. Malaking bagay po ang lahat ng ito. Salamat! Salamat po. Dahil sa inyo, mas marami tayong natutulungan at naipopromote natin ang devotion sa Our Lady of Lasalet sa pagbibigay ng mga libreng images tulad ito, pati mga rosary. Salamat po. Paalala po, pagkatapos ng misa, walang papalakpak muna ha.
Lalo na ngayong Kwaresma, huwag muna. Salamat po, wala mo nang papalakpak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging talisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, magsintang sa palinis, sa'yo hanggang langit. Let's sing for Mama Mary. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal